General na Diyos ng lahi ng tao. Ang ika-4 na talampas ay itinuturing na pinakamahirap na talampas, ang labanan ay napakatagal. Maaari lamang hilahin ang bawat grupo ng halimaw para maiwasan ang pagwawala ng mga ito. Ngunit si Lin Moyu. Sa piitan, niyakap ni Lin Moyu si Ning Yi. May ilang bagong taktika ko, gusto mo bang subukan? Si Ning Yi, parang isang maliit na kuting na nakasiksik sa dibdib niya. Susunod ako sa iyo, ngumiti si Lin Moyu. Sige, subukan natin ang unang taktika, tapusin ang piitan sa loob ng 10 minuto. Oh, mahinang sabi ni Ning Yi. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makalma. Ang isip niya ay puno pa rin ng biglaang pag-aalok ng kasal ni Lin Moyu. Bakit biglaan? Pagkatapos, naramdaman niyang lumilipad na siya, mas mabilis kaysa dati. Ginamit ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat, pinabilis hanggang sa sukdulan, dumiretso patungo sa ika-4 na talampas. Ang sukdulang bilis ng mga pakpak ng kidlat ay mahigit 1 kilometro bawat segundo. Kinakalkula ni Lin Moyu na sa loob ng 1 minuto, sapat na para makarating sa ika-4 na talampas. Tiningnan ni Ning Yi ang tanawin na walang tigil na umaatres. Umihip ang malamig na hangin, mabilis na bumaba ang temperatura. Sa wakas ay natauhan siya. Niyakap niya ng mahigpit si Lin Moyu. Ito, gusto mong mag-speedrun? Tumango si Lin Moyu. Susubukan ko lang. 1 minuto ang lumipas, dinala ni Lin Moyu si Ning Yi, kasama ang legion ng mga patay, bumaba mula sa langit. Ang mga kalansay ay naunang bumagsak sa lupa, nagsimulang tumakbo sa paligid ng ika-4 na talampas, hinihila ang mga halimaw. Ito ang pinaka-epektibong taktika sa kasalukuyan. Nilampasan niya ang unang 3 talampas, nakatipid ng maraming oras, nagsasagawa ng isang tunay na speedrun. Sa silid-aralan, napailing si Ning Tairan. Ang batang ito, hindi talaga nag-iiwan ng daan para mabuhay ang iba. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga henyo mula sa 3 akademya. Ngunit ngayon, walang pakialam ang 3 dekano dito. Sila ay abala sa pag-aaral ng nabawasang buto ng banal na hayop. Ang buto ng banal na hayop ay naglalaman ng aura ng Diyos, ito ang kalansay na iniwan ng banal na hayop nang maging Diyos ito. Kung may mapag-aaralan sila dito, malaking tulong ito sa pagiging antas Diyos. Ang mga Diyos at ang antas Diyos na tao ay maraming pagkakatulad. Biglang tumingin si Ning Tairan kay Mo Xinghe. Sa sandaling ito, isang hindi normal na aura ang umaangat mula kay Mo Xinghe. Mukha pang mahina, ngunit patuloy na lumalakas. Aura ng antas Diyos. Sa wakas, malapit na siyang maging Diyos. Magkakaroon na naman ng isang ekspertong antas Diyos ang lahi ng tao. Hindi inaasahan ni Ning Tairan na ganito kabilis makakatawid si Mo Xinghe sa hakbang na iyon. Tama nga ang sinabi ni Lao Bai, matandang Bai Yuan. Alam niyang sa 3, si Mo Xinghe ang pinakamalapit sa antas Diyos. Sinabi rin ni Bai Yuan na si Mo Xinghe ang maaaring maging susunod na ekspertong antas Diyos ng lahi ng tao. Ang buto ng banal na hayop ang naging huling susi, nakatipid ng kalahating taon. Ang aura ng antas Diyos ni Mo Xinghe ay lalo pang lumakas, Jin Ais ang sina Luo Gaoshuan at Luoyan. Nagulat ang dalawa nang tumingin kay Mo Xinghe, pagkatapos ay nagkatinginan, hindi gumawa ng ingay. Umatras sila, hindi ginulo si Mo Xinghe. Ang aura ng antas Diyos ay unti-unting kumalat sa malawak na silid-aralan. Sa campus ng Xiajing ang mga eksperto ay nagising, sunod-sunod na tumakbo papalapit. Umalis si Ning Tairan sa silid-aralan, lumitaw sa gitna ng himpapawid, itinaas ang tungkod naglabas ng isang bilog ng liwanag na hindi nawawala. Lahat, huwag pumasok sa loob ng sakop ng liwanag. Ang kanyang boses ay umabot sa tainga ng mga tumatakbo papalapit. Narinig ng mga eksperto, nakita si Ning Tairan, kaya huminto sila. Sa katayuan ni Ning Tairan, walang nang ahas na lumabag. Sa piitan, kasabay ng mga pagsabog, ang mga halimaw sa ika-4 na talampas ay mabilis na napatay. Sa gitnang altar, isang dambuhalang aura ang umaangat. Kasabay nito, isang malabong anyo na parang bakulaw ang lumitaw. Mahinang sabi ni Lin Moyu, tama nga, hindi katulad ng totoong katawan ng banal na hayop. Imahe ng banal na hayop uri, pinuno, antas pang mundo level, 52 lakas, 100,000 liks, 80,000 espiritu, 40,000 katatagan, 100,000 mga kakayahan, pagwalis sa libu-libong hukbo mga katangian, pinatibay na lakas ng buhay level 52, kabuoang katangian 320,000. Hindi mababa. Kumpara sa pulang buwan na demonyo na level 55 na antas Panginoon, mas mataas pa ng kaunti.
Ito ang boss ng malaking piitan. Tinukoy ng teknik sa pagmamanman bilang boss na antas pang mundo. Alam ni Lin Moyo na ito ay dahil ang mga katangian nito ay umabot na sa antas ng boss na pangmundo, kulang lamang sa mga espesyal na katangian ng boss na pangmundo. Ang lakas nito sa pakikipaglaban, kumpara sa tunay na boss na pangmundo, ay malayong mas mababa. Ang imahe ng banal na hayop ay hindi. May kukumpara sa totoong katawan ng banal na hayop, hindi sila magkaantas. Sa utos ni Lin Moyo, sabay-sabay na sumugod ang lehiyon ng mga patay. Pulang liwanag ang bumagsak, ang sumpa ay damapo. Kung bago ang ikalawang pagbabago ng klase ni Lin Moyo, mangangailangan ng kaunting oras para mapatay ang boss na ito. Noong panahong iyon, ang malaking sungay na dragon ng lupa ay pinahirapan din hanggang mamatay ng ganito. Ngunit ngayon, pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase, ang boss na ganitong antas ay nararapat lamang durugin. Walang mga espesyal na katangian, walang gaanong banta. Sabay-sabay na sumugod ang mga kalansay na mandirigmang berserker, pinalibutan at ginamit ang mga kakayahan. Ang matatalim na talam ng palakol ay bumagsak, tumalsik ang laman at dugo. Halos 5,000 kalansay na mandirigmang berserker ang walang tigil na gumamit ng mga kakayahan. Ang mga elemento ay sumabog na parang mga paputok, walang tigil. Mula nang magsimula ang labanan, ang imahe ng banal na hayop ay naging parang tusukang karayom, tinamaan ang mga banal na mamamana ng kalansay ng 3 palaso bawat segundo. Mahigit 10,000 matatalim na palaso ang tumusok sa katawan nito, siksikan. Walang tigil ang mga sigaw sa sakit. Maraming beses itong sinubukang gamitin ang kakayahan, ngunit sa pagliyab ng apoy sa kamay ni Lin Moyo, ang kakayahan nito ay napuputol. Palaging kinokontrol ni Lin Moyo ang takbo ng labanan, hindi ito binibigyan ng pagkakataong gumanti. Sa ilalim ng atake ni Lin Moyo, ang imahe ng banal na hayop ay nakatagal lamang ng wala pang 2 minuto, pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa lupa. Pinatay ang imahe ng banal na hayop. Karanasan dagdag 2,600,000 nakuha, malaking espada ng talampas nakuha, tungkod ng talampas nakuha, baluti ng talampas, malaking espada ng talampas, armas na antas platino. Kabuoang katangian dagdag 2,000, kakayahan ng mandirigma dagdag 70%, tungkod ng talampas, armas na antas platino. Kabuoang katangian dagdag 2,000. Bonus sa kakayahan ng monk, Qui Ensu, dagdag 70%. Kakayahan, sunod-sunod na suntok, Lin Han Kick, sa loob ng 3 segundo, magpakawala ng 30 suntok, bawat suntok ay nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 100% ng lakas ng sarili. Cooldown, 5 minuto. Baluti ng talampas, kagamitang pandepensa na antas platino. Kabuoang katangian dagdag 1,000, bawas sa pisikal na pinsala 10%. Isang malaking bilang ng impormasyon ang lumitaw. Ang oras ng pag-clear ng piitan ay huminto sa 9 na minuto, 43 segundo. Sa bulwagan ng piitan, ang kampana ay umalingaw-ngaw ng napakalakas. Isa na namang record na wala pang 10 minuto ang naitatag. Sa bulwagan ng piitan, ang liwanag ng piitan ng talampas ng mga banal na hayop ay nagningning. Mahigit 100 pares ng mata ang nakatuon sa screen ng piitan. Alam ng lahat na si Lin Moyo ay muling lumikha ng isang record na nagpapawala ng pag-asa sa iba. Gayunpaman, nang lumabas ang tunay na resulta, hindi pa rin nila napigil ang mapabulalas sa gulat. Lin Moyo, 9 na minuto, 43 segundo. May ilang mga naiinggit kay Lin Moyo na sa sandaling ito ay hindi na napigilan, sumabog. Mahinang sabi, paano ito posible? Isang malaking piitan na ganito, paano magkakaroon ng ganitong resulta? Tiyak na nandadaya siya. Agad siyang sinuportahan ng mga kasamahan niya. May tumutol kay Lin Moyo, anong imposible? Hindi mo magawa, hindi ibig sabihin na hindi rin magawa ni General Lin? Si General Lin ay palaging gumagawa ng mga record sa piitan. Mayroon bang record na kayang tapusin ng ordinaryong tao? Ang piitan ng talampas ng mga banal na hayop ay may 4 na talampas. Basta may kakayahang lumipad, ganap na kayang lampasan ang unang 3 nang hindi lumalaban, dumiretso sa huli. Sa gayon, makakatipid ng maraming oras. Tama, tiyak na ganoon ang ginawa ni General Lin. Ang taong iyon ay walang pagkakataong sumagot, kaiyahiyang gumamit ng panulat bilang sandata, at umalis sa bulwagan ng piitan. Sa loob ng piitan, si Ning Yi ay sobrang tuwa, niyakap ng mahigpit si Lin Moyo. Wala pang 10 minuto. Moyo, napakagaling mo talaga. Paano mo nagawang ganito kabilis? Ito ay isang malaking piitan.
Ang iba ay kailangang gumugol ng 10-10 oras. Kahit ang pinakamagaling na koponan ng akademya ay kailangan ng 6 hanggang 7 oras. Ngumiti si Lin Moyo. Totoo nga, ngunit sa ganoong paraan, walang makukuhang karanasan. Pagkatapos ng isang run, ang karanasan ni Lin Moyo ay tumaas lamang ng 1%, nakakaawa sa liit. Ang paraang ito ay nakakatulong sa mabilis na pag-clear, ngunit nawawalan din ng maraming benepisyo. Paminsan-minsan, okay lang gawin ito, para maiba naman ang hangin. Sa bagay, hindi naman ito piitan para kumuha ng mga dekalidad na kagamitan, pangunahin itong para sa pagal level up. Naiintindihan din ito ni Ning Yiyi. Alam ko naman, paminsan-minsan lang maglaro ng ganito. Sabi ni Lin Moyo, sa susunod, susubukan ko ang ibang paraan, tingnan natin kung makakahanap tayo ng balanse sa pagitan ng karanasan at bilis. Masayang tumango si Ning Yiyi. Sige, subukan ulit natin ngayon. Pagkalabas, ng dalawa sa piitan, nakita nilang maraming tao sa labas. Sanay na si Lin Moyo dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong sitwasyon. Basta gumawa siya ng bagong record, magkakaroon ng ganitong karaming tao sa labas ng piitan. Nagulat si Ning Yiyi, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang napakaraming taong nakapaligid. Mabilis na nireset ng dalawa ang piitan, pumasok muli. Niyakap ni Ning Yiyi ang dibdib, nag-aalala. Bakit ang daming tao? Sabi ni Lin Moyo, dahil gumawa ako ng bagong record. Tanong ni Ning Yiyi, dati rin ba? Maraming beses na. Masasanay ka rin. Malinaw na naiintindihan ni Lin Moyo, basta patuloy siyang gumawa ng mga bagong record, mangyayari ito ng paulit-ulit. Alam niyang ang kanyang kasikatan ngayon ay hindi maliit, naging isang icon-ikong figure na siya. Mula sa sitwasyon ng pumasok siya sa bulwagan ng piitan, mahuhulaan na. Marahil pagkatapos ng ilang taon, ang pangalan niya ay lilito sa mga aklat pampaaralan. Okay, gusto kong magsimula. Sabi ni Lin Moyo, pinakilos ang buong lakas. Ang lehiyon ng mga patay ay sumugod. Sa langit ng akademya ng Xiajing, puno na ng tao. Maraming profesional na lampas sa level 70 ang lumulutang sa himpapawid, nakatingin sa isang silid. Lahat sila ay seryoso, parang nagsasagawa ng peregrinasyon. Sa silid, si Mo Xinghe ay dumadaan sa proseso ng pag-akyat ng antas, mula sa isang nangungunang profesional patungo sa pagiging ekspertong antas Diyos. Ang hakbang na ito ang pinakamahirap at pinakamahalaga sa buhay ng isang profesional na tao. Pagkatapos pumasok sa antas Diyos, hindi na sila kapantay ng mga ordinaryong tao, magiging isang malaalamat na pigira. Sa langit, lumitaw ang isang kilin, dala ang malakas na aura, sumugod papalapit. Sa isang iglap, nakarating na ito. Ang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo. Hindi nito pinansin ang babala ni Ning Tairan, direktang lumapag sa harap ni Ning Tairan. Alam ng lahat ang pagkakakilanlan ng dumating, hindi sila nagulat. Ito ang kasalukuyang pinuno ng angkanang Mo ng Imperyong Banal na Siya, isang ekspertong antas Diyos, si Mo Xinghai, siya rin ang nakatatandang kapatid ni Mo Xinghe. Ngayon, ang angkanang Mo ay magkakaroon ng dalawang ekspertong antas Diyos. Si Xinghe, papasok na sa antas Diyos. Habang nagsasalita, naramdaman niya ang aura ni Mo Xinghe. Tumango si Ning Tairan. Tama, dumadaan sa proseso ng pag-akyat ng antas, kailangan pa ng kaunting oras. Mahinang tanong ni Mo Xinghai, bakit biglaan? Si Xinghe, dapat ay kalahating taon pa bago umabot sa antas Diyos. Ikinwento ni Ning Tairan ang nangyari. Noon lamang naintindihan ni Mo Xinghai. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangang pasalamatan si General Lin. Mahinang sabi ni Mo Xinghai. Nanlisik ang mata ni Ning Tairan. Pasalamatan siya para saan? Kung magpapasalamat, dapat sa akin. Ang buto ng banal na hayop ay akin. Akmang magpapatuloy pa sana, ngunit huminto. Hindi niya masabing ipinagpalit niya ang apo para makuha ito. Nagtaka si Mo Xinghai. Ngunit, umiling si Ning Tairan. Wala, binabati kita, ang kanang mo, sa pagkakaroon ng isa pang ekspertong antas Diyos. Sa sandaling ito, si Mo Xinghai ay labis ding natutuwa. Binabati ko rin ang pamilya mo. Binabati ko ang prinsesa ng pamilya mo at si General Lin sa kanilang pagmamahalan. Nagbago ang mukha ni Ning Tairan. Sino ang nagsabi sa iyo nito? Sabi ni Mo Xinghai, si Lao Bai. Noong si Lin Moyo ay nasa walang hanggang larangan ng digmaan, sina Bai Yuan at Mo Xinghai ay nagpahinga sa bulwagan ng mga kaluluwa ng maraming araw, masayang nag-usap. Lahat ng bagay ay napag-usapan. Pagkatapos, mas nalaman ni Mo Xinghai ang tungkol kay Lin Moyo.
Nakita rin niyang napakaswerte ni Ning Tyran sa pagkakaroon ng ganoong kahusay na manugang. Tiningnan ng sariling pamilya. Ang kanyang apo na babae ay hindi naman nalalayo kay Ning Yi, bakit hindi makatagpo ng isang tulad ni Lin Moyu? Nagalit si Ning Tyran. Bai Hiyuan, hindi pa tayo tapos. Ang aura ng ekspertong antas Diyos ay lalo pang lumakas. Ang proseso ng pag-akyat ng antas ni Mo Xinghe ay nasa pinakamahalagang sandali na. Si Mo Xinghai ay kinakabahan din. Kung magtatagumpay ba o hindi, nakasalalay lahat sa hakbang na ito. Sa loob ng piitan, muling nagsimulang manghila ng mga halimaw si Lin Moyu para sa group kill. Sa pagkakataong ito, hindi kasing bilis ng dati, ngunit mas mabilis pa rin kaysa sa unang beses ng malaki. Sa tansya ni Lin Moyu, hindi hihigit sa 70 minuto ay makukumpleto na. Ang karanasan ay maaaring makuha lahat. Kung patuloy na mag-grind, hindi aabuti ng 2 araw ay magle-level up na siya. Ang kahusayan ay hindi masama. Sa wakas, nalinis na rin ang kuponan ng Akademya ng Banal na Paglikha ang mga halimaw sa ika-4 na talampas, nagtipon sa labas ng altar. Lahat sila ay mahigpit na hawak ang mga sandata, naghahanda na harapin ang totoong katawan ng banal na hayop. Huwag magmadali, ayon sa dating karanasan, maghinay-hinay lang sa pagpatay. Tiyak na magtatagumpay tayo. Malakas na sigaw ng kapitan ng Akademya ng Banal na Paglikha. Pagkatapos natigilan ang kanyang mga mata. Ang totoong katawan ng banal na hayop, wala dito. Talagang hindi lumitaw. Ang nasa harap ng lahat ay ang imahe lamang ng banal na hayop. Anong nangyayari? Hindi kaya nagkamali tayo ng bilang ng oras? Hindi pa nagre-respawn? Imposible. Hindi pwedeng magkamali ng bilang ng oras. Kahit pa nagkamali tayo ng bilang ng oras, hindi kaya nagkamali rin ng bilang ang paglikha at naglalagablab na emperador? Tiyak na hindi nagkamali ng bilang. Ngunit mas hindi sila naniniwala na may ibang mas mabilis kaysa sa kanila. Bahala na, patayin muna ang imahe ng banal na hayop pagkatapos lumabas sa katingnan. Sa ngayon, maaari lamang talunin muna ang boss bago mag-isip. Isang katulad na eksena ang naganap din sa mga piitan ng Akademya ng Paglikha at Akademya ng Naglalagablab na Emperador. Naging pangit ang mukha nilang Yizhan. Sinunod niya ang sinabi ni Mo Xinghe, para sa piitan na ito, sinadya niyang pababain ang level, o hindi mag-level up, naghintay ng mahigit 2 buwan. Ang resulta, imahe lamang ng banal na hayop ang hinintay niya. Ang kanilang kuponan ay nabalot ng pagkalito. Ang salarin, si Lin Moyu, ay ganap na walang alam dito. Abala lamang siyang dalhin si Ning Yi para mag-clear ng piitan at mag-level up ng sabay, tinatamasa ang magaan at masayang oras. Ang 3 kuponan mula sa 3 akademya ay sa wakas ay natapos na sa imahe ng banal na hayop, halos sabay-sabay na umalis sa piitan. Sa bulwagan ng piitan, lumitaw ang mahigit 10 tao. Ang 3 akademya ay hindi magkasundo, walang sumusuko sa isa't isa. Malalaking mata ang nagtititigan, puno ng paghamak ang mukha. Nang makita nila ang talaan ng mga nagawa sa screen ng liwanag. Lin Moyu, 9 minuto, 43 segundo. Sabay-sabay na napatigil sa paghinga ang lahat. May sumigaw, paano ito posible? Talagang imposible. Paano makakamit ang ganitong resulta?